Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito naman tayo ngayon sa isang komentaryo. Ito ay from Muslim King. Sabi niya, Bro James, bakit 1.9% na lang kayo sa Holy Land, Jerusalem? Mas marami kami sa Holy Land, Jerusalem ngayon, Bro James. Kagabi pa yan, Bro Jando. Ha? Kagabi pa yan. Kagabi pa yan. Ito yung ating masasabi, ano? Kahit pa sabihin natin na majority ang Muslim sa naturang lugar, hindi naman nababago ang reality na ang Islam nagsimula nang magtatag si Muhammad. Yun lang. Kahit na dumami kayo o lumiit kayo, ang reality is reality, nagsimula lang ang Islam nung itatag ito ni Muhammad. Before Muhammad, walang Islam. Okay, so... Bro Judry, ikwento mo yung nangyari dyan at yung bandang huling comment niya na nag-iba. Oo, kagabi. Yan yung ano niya kagabi, Bro Jando. Tapos, inunuwa niya ni Bro, binanatan niya ni Bro Angel. Ano yan, lumambot yan. Umanig niya kay Bro Angel. Sabi niya, maraming salamat Bro Angel, nakikinig ako. Lumambot yung Brother Angel? Oo, lumambot yan kagabi. Ayun. So, basta yun ha. Dumami man sila o lumiit man sila, ang reality hindi nagbabago. Sila ay nagsimula lamang ng itatag ito ni Muhammad. Pag may nagsabi na si Adan ay Muslim, itanong mo sa kanila yung tungkol doon sa kay Alat, Manat, and Alusa. Sila yung mga pre-Islamic goddess. When you say pre-Islamic is before Islam. Sila yung mga pre-Islamic Arabian goddesses na ayon sa history of Arabia, kinikilala sila na the three daughters of Allah. Na yan ay inalis, tinanggal ni Muhammad at sinabi yan ay hindi totoo. But the history is history. Before Muhammad, tinuturo yan sina Alat, Manat, and Alusa. Kaya ang tawag sa kanila sa Wikipedia, pre-Islamic Arabian goddesses. Kung si Adan ay Islam, lilitaw na mas nauna pa yung tatlo na yan kay Adan. In which hindi pwedeng mangyari kasi kaya nagkaroon ng Alat, Manat, and Alusa dahil merong nag-imbento niyan. At ang nag-imbento niyan, isang taong pagano. Mga Arabian pagan ang umimbento diyan kay Alat, Manat, and Alusa. Kaya kung sinasabi nilang si Adan ay Muslim, yan ay kakontra sa reality. Kakontra. Lagay na natin ha. Wala madali maunawaan. Halimbawa, ito. Ito yung panahon. Ito yung panahon na ito panahon na tinuturo si Alat, Manat, and Alusa ng mga pagan Arabian. Tapos ito yung panahon na nag-exist si Adan. Alin ba ang nauna? Si Adan o itong tatlong Arabian goddesses na ito? Siyempre nauna si Adan. Dahil si Adan ang unang tao, nagkaroon ng mga anak, na dumami yung tao, hanggang sa dumating yung panahon na merong tao umimbento sa tatlong ito. Alat, Manat, and Alusa.
Kaya ang mga pagan Arabian dati, before Muhammad, napaniwala na merong alat, manat, and alos sa the three daughters of Allah. Napaniwala sila dahil may taong umimbento ng tatlong yan. Ngayon, kung sasabihin nila ngayong si Adan ay Islam, sabihin, nauna pa itong tatlo kay Adan. Kasi pre-Islamic goddesses sila eh. Pre-Islamic goddesses. So, mas nauna sila kay Adan. Kung sila yung nauna kay Adan, sinong gumawa sa tatlong yan? Oh, di ba questionable yon? Kaya marami kasi ngayon ganyan nag-invento ng sa kanilang reason, yun ang kanilang reason, na yun ang meaning ng Islam. Oh, pero in reality, nagsimula na talaga ang Islam, ititatag ni Muhammad. Okay, no? So, dito tayo kay Maria Victoria. Maria Victoria, good evening. Hi. Hello. Narinig po. Hello? Yes, hello, Ma'am Victoria. Good evening. Good evening sa lahat. Ang tanong ko lang kasi I am a little bit confused with the homily of the priest. Kasi ganito yun. Sabi niya, if you go to church and you are distracted of something like malicious things or images that brought into your mind, it is not because you are distracted and you commit sins because you are tempted with Satan. It is because it is your desire. So what confused me na, kasi sabi niya huwag niyong basta-basta i-blame kay Satan yung kasalanan niyo. Nagkasala ka, it is because of your desire. So, naku-confuse ako kasi if the person went to a confession because for you, you committed sin, of course, you ask sorry to Jesus. But then, yung sa pagkasabi niya na it is not because you are tempted of Satan, it is because of one's desire of a person. So, nagkasala ka na kay Jesus, so magsusorry ka rin ba doon kay Satan? Kasi sabi niya, and then if you feel distracted during the Mass because of those things na something malicious or whatever, that instead of concentrating yourself with the Mass, but then you are distracted. And then, meron pang masasabi mo na you will go to prayer and deliverance because you think that you are being attacked with the demons, some kind of like that. Sabi niya, hindi yun basta-basta kayo ng blame sa kay Satan. It is your desire and you feel sorry for that. So I am very confused with his homily. So, kailan ba talaga natin masasabi na nagkasala ang isang tao? Because of one's desire and it's not because you are tempted with Satan. Yun lang. Very confusing, a little bit sa mind ko. Okay, Brother Angel. You can help me? Yes, sister, no? Well, if you're listening to Brother Wendell dati, no, pinaliwanag yan, in every mortal sin, no? Merong katapat yan na isang fallen angels, no? Isang demons. So, umaatake yan. Kaya nga pag sinasabi nila, kaya meron tayong, halimbawa, pag sinabing pag sinabi yung iba, gusto ko nang umalis sa iglesia, no? Natetempt ako kasi magulo rito. And then gusto ko nang pumunta sa ibang sekta. So may mga pangalan yan, 5 generals of Satan, si Leviathan yan.
No, pagdating naman sa medyo yung desire mo ay nasa church ka, kung ano yung nakikita mo, no, ang five genres of Satan naman na sinabi nila diyan is si bulls, no? So, marami pa yan, five genres of Satan. May connection talaga, no? May connection yan. But sabi nga, nasa tao pa rin, tama rin, no? Ikaw mismo, alam ni, actually, kaya nga, ang isa sa mga the reasons, no? Ang reasons bakit mismo ang nag-initiate ng confessions is si Jesus Christ. Kaya nga sinabi, alam natin na tinubos na tayo sa kasalanan, bakit pa tayo hindi maliligtas at bakit, 'di ba sabi ng mga born again, kahit magkasala tayo, okay na yan dahil tinubos na. No. Kaya nga sabi niya nung bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya sa mga apostol, kung ano man pinatawad ninyo sa lupa, ipatatawarin sa langit. Hindi niya sinabing, sabi mo sa mga tao, wala na silang kasalanan. Okay? Wala siya sinabing ganon. Tinubos ko na sila. No. Wala kang na wala na silang kasalanan. Why? Kasi may tinatawag na concupiscence, no? Or of sins, no? So, ibig sabihin, may tendency to commit sin ng tao. Why? Nandyan din kasi yung evil, kapatid. So the desire is both, no? Tutuksuin ka, sabi nga dyan, no? Pakinggan mo yung mga paliwanag nila, Bro Wendell at Father Darwin. Ang demonyo, hindi niya nababasa isip mo, no? Pero yung mga gestures mo, yung mga umpisa ng pagiging mo, dun ka magkakaproblema. No, kaya nasa sayo ngayon it is a battle between you and the evil. So, anong gagawin mo doon? Halimbawa nagmimisa, nadidistract ka. Anong gagawin mo doon? You gonna focus on the priest? Or focus ka lang doon sa mas madidistract ka, focus ka doon sa nakaka-distract sa'yo. So, in other words, you still have the power to control that. So, you have the power to control that. So, hindi, yun nga sinasabing, hindi lagi, talagang palagi kay Satan yon kasi tutuksoin ka nga ni Satan, no? Ang Diyos kailanman hindi nagtukso ang Diyos, no? But ang Satan lagi ang mag-aano sa'yo. Kaya nga sabi nga, yung tinatawag may door opening, eh. Kumbaga sabi nga rin, no? Paalala si Bro Wendell, si Satanas nakatali yan, eh. Na parang asong nakatali, hindi ka kakagating yan kundi ka lalapit. Okay, so in other words, kung yung the distraction na yun ay tinuloy mo, nadidistract at doon ka nag-focus, madidistract ka nga. Pero tingnan mo yung ibang tao. Ako, kahit anong gawin mo sa akin, sister, sa misa, hindi mo ako madidistract. Why? I focus on the priest. I focused, no? I focus mismo sa priest, sa sinasabi niya. Kaya ako halos kabisado ko, di siya sinabing halos pwede kung ano yung sinabi sa homily. Why? Focus ako sa kanya. Hindi ako madidistract. And that's the reasons why yung iba hindi nagfo-focus. Nadidistract sila. So yung ni Satan nandyan lang. Even the rosary, no? Sa rosary pa lang, di ba? Pag nagro-rosary ka, minsan nakakapag-isip ka ng iba. Why? Totoo yun. Yung si Satanas, doon kanya kukunin doon sa kainahan mo, eh. But, you have the power to control that. Nasa sa'yo yun. Yes, meron siyang may connection siya, meron siyang power na pwede kang but you also have the power to resist Satan, kapatid. So, actually, pwede ba natin basahin yung Efeso 6, biblical naman tayo, Bro Jando? Ano yan, bro? Efeso 6 nga, tingnan nga natin ba? Okay, ating... Dito ito, napakaganda example sa sinasabi mo. Efeso chapter 4 verse 26 po. 4:26? Yes, bro. Okay, ito sabi sa 4:26 ng Efeso, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 27. 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Yes. So, see? Letra por letra. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng dyablo.
Doon yan, sumisilo yan. Kaya nga sabi nga 'di ba, ang nandyan lang ang kalaban. So wag mo bigyan ng pagkakataon. So yung sinasabi ni Father na na walang connection dun sa mayroon 'yon. Kaya lang nasa tao pa rin 'yon. Kailangan ikaw pa rin ang magko-control sa ikaw magre-resist kay Diablo. Isa na lang talasa, Santiago chapter 1 verse 14 to 15. Ito yung nangyayari sa tao. Ina-allowed nila yung tukso. Santiago 1:14-15 nga po. Ina-allowed kasi ng tao kaya nagkakaproblema eh. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kung naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan, sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Ayan ang nangyayari. So yung sa 14 nga po, pakiulit. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. So pag nakita mo yung letter for letra, nagpapatangay. So huwag ka magpatangay, kapatid. Walang problema 'yon. Basta ikaw malakas ang mo. Tapos yung sinasabi ni Father na walang connection. There may connection po kasi even in the creation po ang unang-unang nagkasala kaya lang yung free will doon nagkakaproblema yung free will. Nagkasala si Adan at Eva dahil sa tukso. So nangyari, inallowed lang, pinasok yung tukso. So ibig sabihin, may connection siya, yes, pero may kapangyarihan ka, yes, to resist Satan. Thank you. That is well explained and expound kasi hindi ko lang intindihan doon sa homily niya. Sa homily kasi niya sinasabi yun eh. Kaya medyo a little bit confused. That is why I asked. Kasi that was Thursday na nagsimba ako. Tapos yun ang add-on doon sa homily niya. And I was a little bit confused na ano ba ito na bakit ganon? So hindi naman niya na will explain talaga as of kung ano yung pagka-explain mo yung about it. So, yeah. Ngayon mas naintindihan ko na at peace na yung mind ko na meron pa talagang ganon. But it's not that really merely na kasalanan lang talaga ng isang tao. But once we allow it and we allow the evil that will sa atin na siya sa buhay natin. Ganun ang mangyari. So thank you so much, Brad Angel. Thank you for that will explain. Salamat po sa Salamat Thank you. po. Okay. May tanong nito, Brother Angel. Baka pagbibigyan mo ito from Arnold Pandan. Bro, lay minister ako at nag-share na sa aming chapel as part-time apologist. Ang aking tanong ay tungkol sa SKK time of sharing sa BEC. Hindi ba ito makonsider na private interpretation? Thanks, God bless. Yes, yung sa BEC kasi yung ang nangyayari kasi diyan yung mga meeting yan ng mga matataas na opisyal minsan nagba-Bible study, nagpa-private interpretation talaga, lalo na kung yung po nagbasa sa simbahan, yung part ng simbahan, yung part ng mga manggagawa ng lingkod ng Diyos diyan ibig sa charismatic ako, pero ngayon mas marami ako natutunan about theology and catechism kasi pag walang proper theology po ang nagbasa ng Biblia, kahit mahilig ka magbasa ng Biblia, katoliko ka, pag wala ka sa proper theology, hindi magiging proper ang interpretation mo. So ang mangyayari diyan talaga, there is a danger. Kailangan siguraduhin po doon sa mga meeting na yan na may konting Bible study, ingat po pwede magkaroon ng private interpretation sa Biblia yung mga tao. So kaya kailangan ikaw mismo ang gumawa ng paraan para mag-aral ka, para masiguro mo na hindi ka na naloloko ng kung sino man, at lalo na sa pagbabasa ng Biblia kung tama ang interpretation niya, ikaw mismo ngayon na mag-aral.
No? So we are obliged talaga to study. Not just to read the Bible, but to study bakit kailangan may magpaliwanag o kailangan mo ng theology or catechism. Catechism kasi it explains the Bible din, no? Mahalaga rin catechism. Theology, ito naman ay pagpapaliwanag talaga ng konteksto ng Biblia. So kailangan po malalim na talaga. Kaya yung hindi ba nagkaka-danger ng private interpretation? Yes. Pwede sila magkamali ng interpretation yan. So, paano gagawin natin? So, mag-aral po kayo. Kaya nga po siguro binigay sa atin ng punto por punto para maging proper ang lahat ng mga interpretation natin with the context and sense of the scriptures po. Yun po yung sagot, kapatid. Okay. Thank you doon kay Ate Maria Victoria. So, may comment dito si Muslim King. Gusto nyo ba mag-Muslim? Hindi. Bakit? Sabi niya, para makapasok at makasamba kayo sa Temple of God sa Holy Land, Jerusalem. Welcome kayong mag-Muslim. Hindi kami magmu-Muslim dahil pasasambahin lang kami doon sa Diyos ninyo na hindi namin Diyos. Yung Diyos ninyo na iba sa Diyos namin, hindi kami sasamba dyan. No? Kaya, wag na lang. Doon na lang kayo, kung gusto nyo sumamba dyan kay Allah nyo, kayo na lang, solohin nyo. Okay? Tingnan nyo, pag sila yung gumamit ng Bible, siguro one day from now, may riribat akong video sa isang Muslim na preacher na sinabi niya na ipinagbawal daw sa Kristiyano ang baboy. Ayan, niriribat ko yun. Ang pangit sa mga Muslim, Bro Jando, yung Diyos nila hindi marunong maging tao. Sa atin, patunayan na natin na yung Diyos natin naging tao talaga. Pinaniwalaan nga nila, inangkin lang nila. Tsaka before lumito yung Islam, may katuruan na sa Old Testament na tungkol doon sa mga propesya about Jesus Christ. Yun ang nangyari doon. Kaya ginagawa nilang pilosopo, saan mababasa Jesus Christ sa Old Testament? Hindi madadala sa pilosopo ang reality. No? Kahit hindi na sa... Sabi ni Muslim King kahapon, Bro Jando, si Jesus Christ daw, Islam, hindi daw Kristiyano. Hindi. So nung binanatan siya ni Bro Angel, sabi niya, salamat Bro Angel, nakikinig ako. hindi Islam si Jesus Christ. Bakit? Ugali ni Jesus Christ mula ng kanyang kabataan, pumasok sa sinagoga tuwing araw ng Sabado. Kaya hindi yan ugali ng Muslim. Katunayan, walang Muslim na sumasamba sa loob ng sinagoga tuwing Sabat. Wala. Pero yung tanong ko, Bro Jando, bakit yung hinahalikan nila ni Bato, bro? Ang tanong ko lang sa kanila, no, Muslim King, no, pwede mong i-type yung sagot, no? Hindi ka naman pipilitin. Ang tanong ko lang, bro, bakit yung anong tawag doon sa bato nila, bro? Java? Yung Blackstone yata yung tawag nila doon. Yung Blackstone o yung Blackstone ninyo, bro, bakit iba ang hugis? Yun lang ang tanong ko. Bakit ang hugis niya parang, alam mo na, yung parang parang Avalon? Basta. Yun lang yung sa akin na masasabi ko doon. Gusto nyo ikaw Muslim King, huwag ka na mag-invite sa amin dahil hindi talaga mangyari na kami ay magmu-Muslim. Hindi yan mangyayari yan dahil iba ang turo ninyo sa turo namin. Naalala ko dati, before Jesus Christ was born, talagang may propesiyang mangyayari. At yun ay ganyang gaganapin. Hindi siya naparito dito just for preaching. Siya ay naparito para meron siyang propesya na kailangan niyang ganapin. At nung minsan, pinaalam niya kay Apostol Pedro na yun ay siya ay papatayin. Sinabi ni Apostol Pedro na wag nawasan ang mangyari. Anong reaksyon ni Kristo kay Apostol Pedro? Pinagalitan niya. Bakit? Para bang tutol si Apostol Pedro sa propesiya. Iyon ang reason kaya siya naparito. Kaya sinabihan niya si Apostol Pedro na Satanas,
Dahil ang iniisip mo ay sumasalungat na sa kanyang misyon sa lupa, no? Yan ay isang ebidensya yan na hindi ako magmumuslim. Hindi ako Muslim dahil diyan na iba yung kanilang katuruan sa based on reality. Sabi nila si Jesus ay Muslim. Meron ba namang Muslim na tuwing Sabado nasa sinagoga at magsamba tuwing Sabat? Wala. Walang Muslim ganun. At binabasa Torah? Wala. Walang ganung Muslim. Sabi lang nila, dahil si Kristo ay nandoon sa Gethsemane, siya ay nagpatira pa. Muslim na siya. Mali yun. Hindi yun ang batayan para sabihin Muslim din nagpatira pa. Hindi yung batayan. Ang batayan, para sabihin yung Muslim, kailangan sumusunod sa katuruan ng Islam, Quran, kumikilala kay Muhammad, at saka doon nagsasamba sa mosque. Hindi yan kailanman ginawa ni Jesus. Okay? Kaya, Muslim King, solohin mo na lang. Hindi maaaring mangyari yung gusto mo. Okay, Jeff. Good evening, Jeff. Hello po. Hello, good evening, Jeff. Ang tanong ko tungkol dun kay wala naman tayong argumento kung si Kristo ay namatay para sa kaligtasan ng mundo, tama po ba? Yes. Bali sa ibang aspeto ang tanong ko. Si Kristo ba'y namatay na merong bahid ng politika? Uy, magandang tanong yan Ngayon lang ako naka-encounter ng ganyan. Brother Junre. Yes bro, wala of course no. Kasi kung babasahin nga natin yung talata sa anong talata nga ba yun? Yung Matthew 19 ba yun? Yung sinabi natin Panginoong Jesucristo ang aking kaharian ay wala dito sa lupa. Yun. Dahil kung nandito pa sa lupa ang aking kaharian, ay sugurin sila ng lahat ng anghel. So walang political sa side ng ating Panginoon, bro, no? Ang part talaga sa ating Panginoon ay ang sinabi ng kaniyang ama na siya ay kailangang mamatay para sa sangkatauhan. So not Bro, political, yes? Ang ibig ko sabihin, yung napolitika. Kasi Napolitika. Isa din yun. Napolitika. Yes, isa din yun. Yes, kasi story na si Kristo kaya siya natay, ang kaso niya ay treason. isa din yun bro. Isa din yung napolitika siya kasi di ba ayaw talaga ni Pilato na patayin siya kasi walang nakita si Pilato sa kanya na kasalanan na pwedeng mahantong sa kamatayan na parusa. Wala talaga si Pilato. Anong ginawa ng mga Hudyo? Ginamit nila yung panahon, no? Yung panahon na sa batas kasi nila noon, sa araw na yun, pwede magpalaya ng isang prisoner. Di ba? Pwede magpalaya ng isang prisoner kapalit sa isang akusado. Si Pilato, dahil ayaw niyang patayin ng ating Panginoong Jesucristo dahil wala siya nakitang kasalanan, ang ginawa ng mga Hudyo, ginamit nila ang kapangyarihan ni Caesar, no, na diba sa conversation nga nila sabi ni Pilato ito ang inyong hari. Sabi ni Pilato, ito ang inyong hari. Anong sagot ng mga Hudyo? Si Caesar lang ang aming hari. Di ba? So politically talaga part din 'yun ng political issue na para lang mapatay ang Panginoong Jesucristo. Ginamit nila yung pandadaya gamit ang authority ng mga namumuno noon para talaga mapatay lang ang Kristo. So andun pa rin yung side na napolitika si Kristo para lang mamatay siya. Totoo 'yun. Pero kahit pa hindi siya mapolitika, bro,
mamamatay at mamamatay pa rin siya para iligtas ang tao. Kasi naano ko sa si Kristo ang kaso niya treason kasi nag-claim siya na siya ang hari ng mga Hudyo, which is nasa under sila ng Roman Empire, di ba? Well, hindi mo masasabing treason yun, bro, kasi ang treason, yung akusado talaga, ayun, nakapasok na si bro, si Father Darwin, ako nang admit ko na, si Panginoong Jesucristo, hindi siya treason, kasi pag sinabi mo ang kaso niya treason, ginawa niya talaga yun. Ah, No? Hindi po. Well, hindi ko yung sinasabi- treason. Talagang ang sa kanya talaga is, gusto lang talaga siyang patayin ng mga Hudyo. Hindi kaso niya yung treason. Kasi ayaw nga siya patayin ni, totoo yun. ni Poncio Pilato. Hindi siya papatayin ni Poncio Pilato dahil si Poncio Pilato walang nakita sa kanya kasalanan. Paano naging treason yun? No, ang treason kasi pagtataksil sa pagtataksil sa gobyerno, nagtaksil bang Panginoong Jesucristo? Wala siyang kasong ganoon. Kaya nga hindi siya papatayin ni Poncio Pilato dahil walang nakita si Poncio Pilato sa kanya na pwedeng mahantong sa kanyang kamatayan. Pero yun nga, ginawa ng mga Hudyo, pinulitika. No, tinakot nila si Pilato. Pilato na kapag hindi mo gagawin 'yan, siya ang malalagot kay Caesar. Kasi parang may gagawin ang mga Hudyo na mapikot si Pilato dapat hindi niya gawin yun kasi under sa batas nila na dapat gawin yun ni Poncio Pilato. Kaya ang ginawa ni Poncio Pilato, naghugas siya ng kamay para mapagbigyan yung ng mga Hudyo. So na politika yun at hindi treason ang kaso ng Panginoong Jesucristo kasi wala siyang kasalanan. Paano naging treason? Sabi ni San Pablo, sinubok siya ng lahat maliban sa kasalanan. Siya lang ang hindi nagkasala tapos paparatagan natin siyang prison. Hindi ibig sabihin nagkasala siya.